sa market po ng Naga City. So, ang tulugan ko po dyan, nasa ilalim ng tulay. Kasi unang-una sa lahat, wala po akong mga magulang, wala po akong mga kapatid. So, mga broken family po kami. So, 7 years old pa lang po ako, so wala na yung aking pamilya. So, nawalay po ako sa kanila. Kaya, yan po ako ngayon nakatira sa market ng Naga, sa ilalim ng tulay. So, yung pamumuhay ko po dyan, dahil hindi po ako nakapag-aral, hindi po ako nakapagtapos. So, dati po akong magkakarga ng mga grocery, ng mga pinabibili ng mga tao sa market. So, binabayaran din po ako, 2 peso, 3 peso. Pag nakakaipon po ako, ng 10 peso, binibili po ng pansit. So, yan ang aking almusal. So, hanggang sa gabihan po yan. No? So, wala pong hintong sa pagkarga ng mga grocery dahil yun po talaga ang aking pamumuhay. Wala nang iba. Kasi wala pa akong pinag-aralan. Yun lang talaga ang kaya ko sa buhay. Yung the time na wala pa ako sa lista. Wow, kita mo. Napakasalimuot ng buhay ng ating guest ngayon. Usually, bago siya nakarating dito sa Naga, talagang nung una ko siya nakita, hindi naman siya talaga gano'n ang itsura niya, no? Para talaga, wala, hindi ko maintindihan nung time na yun, mga 2016, no? Start nung naging PIC ako nung unang dating niya dito. Medyo mahaba-haba pa ang buhok. Kung titignan mo, talagang taong palengke, no? Pero pangatlong balik tayo sa pangatlong katanungan, Mr. RJ, no? Paano ka naman napunta sa DXN o sino ba naman nag-invite sa inyo dito? So yan, paano ako napunta sa DXM? So, nung edad po ako na siguro mga 14 years old na po ako, so nagpasok po ako sa isang kainan sa may San Francisco po. So, ang trabaho ko doon, tagahugas po ng pinggan. So, doon po ako natagpuan ng aking apply na si Michelle. So, binigyan po ako ng flyers at inimbita po ako sa DXN office. So, tamang-tama ho, kinabukasan, linggo, so day off po. Pinapunta po ako dito sa branch ng Naga DXN. So, yun, sabi niya may event. So, pumunta naman ako. Pinagbigyan ko naman yung alok niya sa akin kasi sabi niya part-time. So, hindi naman ako nagdalawang isip. So, talagang pinagbigyan ko siya. So, pumunta ako dito sa opisina. Sabi niya, may event. Sabi ko, ang akala ko, ang event, maraming tao. So, nung pumunta ako dito sa opisina ng branch, ng DXN, so, 2 lang yung tao. Yung secretary po dyan sa, sa opisina. So, umalis po ako. So, wala naman siya. Kaya lang, yung pababa na ako dito sa building na to, so, nakasalubong ko po siya. Pataas na rin po siya. So, inalok niya po ako. Inakay niya po ako pabalik sa loob ng opisina. So, pinaupo niya po ako dito sa opisina ng DXN branch. So, doon po ako pinaliwanagan o in-explainan ng DXN product na aking apply na si Michelle. Kaya lang ho, yung the time na pinapaliwanagan niya po ako sa DXN, lahat po niya ako in-explainan ng mga produktong yan. No? So, di niya alam kung ano yung status ko dati. So, wala naman akong pinag-aralan. So, tanong siya ng tanong sa akin. Ako naman po, oo lang ng oo. Natatawa minsan ako. Kasi, wala po ako naiintindihan sa DXN. Kasi po, tingnan mo, mga English po nakalagay sa DXN. Minsan pa nga, Chinese. Paano ko maintindihan yan? Wala akong pinag-aralan. Di nga magsulat, di nga ako marunong magsulat. So, natatawa ako the time. At pinapaliwanagan niya po ako. Kaya lang po, yung tapos na siya mag-explain po ng mga products, tinanong niya ako, naintindihan mo ba, sir? Sabi ko, hindi po. Grabe. Kasi paano ko po maiintindihan? Hindi pa ako nakapag-aral. Hindi pa ako marunong magsulat. So, hindi ko po maintindihan yan. So, hindi ko pala na ako karapat dapat sa DXN.
Sabi niya sa akin, tika lang. Sir, makinig ka lang. Sa DXN, lahat na tao pwede. May pinag-aralan ka man o wala. So, pwede ka sa DXN. Ang importante lang, sir, kung may pangarap ka. Yun, doon po ako kumbaga, naging positibo. Buhayan ng loob. Kaya lang po,